So what's up guys, no? So ngayon nanganak na yung aso namin na alaga. So ito bagong panganak lang ngayon yung mga puppies niya. So hindi pa masyadong nakakita kapag bagong labas lang sa tiyan, no? Siguro mga isang oras pa lang to lumalabas sa tiyan niya. Okay, ito siya. Yun. So yun guys, tinan mo naman may lumabas ulit na isa. So ayun, nililinisan niya. Okay, dinidilaan niya. So yung pinakabalot na parang plastic doon sa katawan niya. So ayun yung kinakanya, tinatanggal niya sa bawat lumalabas na tuta, no? So pang ilan na yun? Isa, dalawa, tatlo, pang-anim na guys, no? Yan, iba ng kulay. Ayan, so yung mga dugo-dugo na lumabas at yung mga tubig na lumabas galing sa tiyan niya, dala nung paglabas nung tuta, no? So yun, nililinisan niya. So yung iba, yung dumidede na lang, yung dumidede pa yung iba, ano, sa ano niya. So kumbaga sa bagong panak, breastfeed, no? Ayan, nililinisan niya yung mga tubig na umaano, na lumabas sa tiyan niya. So ayun, no, hindi ko muna hinahawakan kasi baka kagatin ako eh. Siyempre pag bagong panganak, diba? So kahit naman siguro saan kapag bagong panganak, so hindi ko hinahawakan talaga. Ligado ba mga gat eh. So ganun ka sensitive yung aso kapag bagong panganak pa lang. So guys, tinan mo naman guys. So siya na mismo naglilinis ng mga ano niya, sa kumbaga yung mga pinaglinisan, yung dugo na galing doon sa loob ng katawan. So medyo yung amoy na galing sa tiyan niya, no, medyo sumingaw. So medyo masangsang yung amoy, parang malangsa, no. So hindi pa natin medyo ano yan. So pinaka-advice ko dyan, no, bawal ko muna hawakan. Depende na lang kung lumayo dun sa mismong anak niya yung puppies. Okay, so doon ko ilalapit sa kanya. Ay, dilaan nyo. Dilaan nyo. Ayan. Nililinis siya. So tingnan mo yung pusod dyan. So yun, buo pa. So grabe guys to. So napaka-cute talaga kapag bagong panganak yung isang doggies, no. So ang cute ng mga puppies niya. Kung marami yung naging ano niya, puppies niya, no. So ngayon na inantabayanan ko pa rin yung paglabas kung meron pang lalabas na bagong puppies, no, sa galing sa loob ng tiyan niya. So nakaka-anim na guys na ano to, puppies to, no. Anim?
So, hindi ko alam kung may lalabas pa. Okay. Daming ting-ting. Ko ano yun? Hindi ate, ang daming itik na ako. Isa na lalaki dyan. Kung nakita ko sa lalaki. Ang luloko. Ano mo kasi yung... Nakita ba agad yan? Oo, nakita ko yung ano, yung pagkano ng ano, bin. Hindi mo, yung brown na. Itong brown. Ito. So, ayun guys, patuloy ang linisan talaga. Oh. So, kapag ano talaga, no? So, nagpapaanak siya sa sarili niya, no? Mas linisan yung Para kang mga dugo-dugo. Ay, linisan niya pa rin. So, grabe guys, to. Hihingal siya, oh. Ayan. Nagpapakit pa. Chuchu. So, naiinitan siya. Oh. Ay, yung mga puppies nyo. Didi na. Hey. Anim pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, medyo malayo-layo pa yung tiyan niya. So, baka may lumabas pa. So antayin ko yung ano, kung baka may lumabas pa sa tiyan niya. Okay. Kasi medyo malalay pa yung tiyan niya. grabe. Lah. Liyak din isa. Ganyan. Bakit siya? Wow, ano nito? Bakit? So grabe, no? So ganun ka-normal. Kumbaga, yung panganak ng aso talagang marami talaga, no? Kumbaga, normal na yung sa lahi nila, no? Pag-anak. Siguro, mababa lang yata yung apat pataas, no? Kaya kung sa tao kaya, no? Maging normal delivery yung mga ganun, no? Kapag nanganak yung aso, diba kadalasan triplets, madalang. Kadalasan yun na yung maximum yung dalawa, diba? Kumbaga kambal. Pero ano kaya, no? Kung sa tao kaya, no? Kung sa tao maging normal yung ganun, no? Apat pataas, no? Kaya so guys, tignan muna natin guys. So buti lang umalis yung nani itong mga to. So ayun, may chance tayo na ano, kasi baka maagat kapag ano eh, tumidede sa ano, sa dede niya. Ay, ang cute. Ayan. Matulog yung tatlo. Lalaki. Tatlo nag-aarutan. Oh. Iya. Oh. So, 6.
Di yata mga anak yun. Ang cute guys, no? So, 6 lang. Parang di yata mga anak yun eh. Ano? Ang cute na. So yun guys, what's up? No? So ang buhay ng isang tao ay pwede rin nating ihalin tulad sa mga buhay ng hayop. No? Iwan 100% pero pwede mong ipaglapit. Okay, ibig sabihin andun pa rin yung pinaka friendly nature kahit na mag-ibang lahi. No? So magkakaintindihan. No? Kasi ito yan eh. Kung paano magbuntis ang isang tao na babae, then paano magbuntis ang isang hayop, lalo kung sa mga kalinya ng mammals, no, yung mga nanganak ng walang shell, no. So halos may alin tulad mo rin sa tao, yung sa hayop, no. Pinagkaiba lang kasi kapag sa hayop, no, ang kapag sa hayop kayang kumbaga tulad na din sa aso, no, kanina yung sa video kanina, no, na ipinakita ko sa inyo. Ang sa aso nga lang kayang manganak ng mag-isa lang. Yung ilang piraso na tuta kaya niyang ilabas, no. Tapos siya lahat ang naglilinis, dugo, yung nakabalot na parang plastic dun sa katawan ng tuta. So sinisimot niya yun, lahat ng galing sa tiyan niya. Tapos no, pag nanganganak yung isang aso o yung isang mammals, no. Yung sa tao naman kasi, no, sa tao naman kasi maselan manganak yung isang tao, babae. Lalo sa mga babae, di ba, babae naman yung nanganganak. So napakaselan kasi bukod sa kahit isang baby lang lumabas. So siyempre nga naman tao kasi yun, no. So kadalasan kasi nai-infection kapag kumbaga meron tayong tinatawag na infection kapag binabara-bara yung panganganak, lalo kung galing sa internal yung ilalabas, no, kaya galing sa loob ng ating katawan, no. So pinaka point ko doon no, kahit na magkaiba yung pinaka lahi, no, di ba, aso nakasama natin sa bahay, yung pusa nakasama natin sa bahay, manok nakapag-alaga rin tayo kahit yung anak nila, kahit yung itlog niya may mga shell, di ba, kasi nga itlog, itik, so nalaga rin mga baka, kalabaw, no, kahit ano pa mang hayop yan. So kahit na iba yung itsura nila sa atin, no, kumbaga doon pa rin lumalabas yung pinaka yung friendly connection ng bawat magkaibang lahi, no. Sa lahi man ng tao, kasi may mga lahi ng tao pero may iba pang lahi, no. Sa hayop din ganun, magkakaiba. So parang clan, no, yung parang alam mo ba sa mga clan, so lahi ng ganyan, lahat yung lahi iba-iba yan. So may yung isang clan may lahi ng ganun. So magkaiba, may mga iba-iba rin sila lahi sa mga lahi nila, sa mga clan nila, no. Pinabot nyo doon kahit na may malaki ang ang itsura o yung pinaka tingin o yung imahe ng bawat isa, hindi pa rin nagkakalayo, no. Kumbaga nasa malapit pa rin kung pagkukumpara mo, so parang parehas lang din, 'di ba? Hindi tulad ng ng iba na kapag karoon ng kaibang aanin agad, no? Iyaan mo ng mag-iiba na yung tingin. So kung parang tingin ko sila parang ignorante na naman yung kapag So 4 minutes lang kakaiba, parang mag-iiba na yung tingin, taka,
no? Pero pagdating sa relationship ng human then ng animals, so parehas ng linya eh. Talagang pinagkaiba lang talaga ng pangyayari kasi nga magkaiba sila ng imahe o layo. Pero kung iisipin mo, kung obserba mo, parehas lang din. Diba? So kaya yung kapareha, isa rin sa mga point ko, kahit naman na may pagkakaiba ng itsura o imahe, nandiyan pa rin yung pinaka friendly connection ng bawat isa. Yung tipong kahit magsama, talagang hindi mag-away, ganun.